kaso ng hit and run ang nangyari nito lamang January 3 sa Quezon City. Hanggang ngayon, hindi pa natutukoy kung sino ang salarin. Pagdating ko ron, nandun na sila, kinikwento nga nila na walang mapagkilanlan na tao, na ang description niya mga 5'5" siya, ganyan, 5'4" siya, mga fair complexion, between 35 to 40 years old siya, tapos long hair siya Suot niyang damit, kulay puti na t-shirt at saka short lang, tapos may stepin siya na kulay brown. So yun, nung magtanong-tanong ako doon, bangga daw yun daw taxi na kulay puti, maragasa, nang galing sa direksyon ng EDSA, patungo sa direksyon ng Libis, Katipunan, gano'n. Ang sabi nung witness sa akin, nung time nyo, nasa lubong nila dito, patawid pa lang yung lalaki, nakangiti pa raw sa kanila. Tapos nung patawid daw, nagbibiro pa raw, parang kumikimot-kimot pa, ika nga kung naglalakad. Tapos nung papasok sila dito sa may gate ng papuntang JP Rizal, narinig nila daw yung kalabog ng bag, ganon. Sa tingin ko lang, mabilis kasi nakaladkad tong tao Mabilis to. Kasi yung pustiso niya, yung pustiso malayo yung tsinelas malayo rin. May nakita kasi ko CCTV ron sa location na yun. So nagtanong-tanong naman ako noon, hindi raw gumagana yung CCTV yun. Pero itong kasong to, tawag dito reckless imprudence resulting in homicide Hit and run case to. Ang appeal ko lang sa public na baka meron naman naka-witness, kawawa naman tong victim, na pwedeng makatulong sa investigasyon, lumabas sila kahit natatakot sila, hindi naman sila kasali. Mabigyan lang ng kumpletong impormasyon tong pulisya ng trapiko para mapulblas natin yung investigasyon, mahuli natin yung may kagagawa nyo doon, siya na rin na gumawa nito. Kahit nasa tama kayong tawiran, hindi pa rin kayo nakakatiyak na ligtas kayo sa kapahamakan sa kalsada. Alamin ang mga dapat gawin para hindi kayo maging biktima ng pagkakasagasa. Unang-una, ang pedestrian lane karamihan nakalagay sa intersection. Bilang isang nagmamaneho ng kahit anong klaseng sasakyan, dapat pag dumating sa intersection, may ilaw o wala, dapat dahan-dahan ka. Kasi hindi mo alam kung meron manggo, baka pag malapit ka na mag-stop. Kung wala naman signal light, obligasyon mo magdahan-dahan ka. Siyempre, kung tatawid ka dito sa keep right, una mong tingin sa kaliwa. Pagdating mo sa gitna, medyo titigil ka, tingnan mo naman yung nanggagaling sa kanan. This is on a highway na walang divider. Kahit na may pedestrian lane, at lalo na kung medyo madilim na, umuulan, dapat ang damit mo, huwag itim, pwede. Dapat puti, yung invisible kaagad. Mahalaga pa rin on the part of the victim. Talagang kailangan makipag-coordinate siya sa ating mga PNP units. Minsan yung mga biktima they decide na wag na lang magreklamo, na minsan nakaka-encourage lang lalo doon sa mga drivers natin na medyo reckless, Kaya dapat sila maparusahan at yan mangyayari lang kung magrereklamo yung mga biktima. And sana yun lang lagi namin pinapaalala sa mga kababayan natin. Sana alalahanin nila na meron din silang responsibility or civic duty na makialam sa mga kaso at nang sa ganun ma-enhance natin yung ating criminal justice system. Mga igan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio, dito sa Rescue. Naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong. Red light na yung bigla siyang pumasok, pinilit. Hindi niya napansin yung taong patawid. Sige lang. Nabutan nga namin yung isang close van nakatigil dito sa may gitna ng pedestrian area. Mabilis to kasi yung pustiso niya, yung pustiso malayo yung tsinelas malayo rin.